40% ng mga nakolektang basura sa Manila Bay ay pumapalik sa problema. Ito ang lumabas sa unang buwan ng pag-aaral ng EcoWaste Coalition. Sa baha na sinsira. Araw-araw, dumarami ang basurang ating itinatawag. Mga plastik na walang patutunguhan, tambak sa lansangan at dalampasigan. Saan man tayong tumingin, naroon ang basura. Sa kalsada, sa kanal, maging sa ating paligid. Ngunit may magagawa tayo. Hindi dapat dito nagtatapos ang kwento ng ating kalikasan. Ito ang Barangay Maliinan Bago. Isa sa pinakamalaking problemang kinahaharap ay ang lumalalang basura, lalo na ang mga plastic bottles na hindi natatapon ng maayos. Ako si Justin Masusi, ang Barangay Kagawad ng Barangay Maliinan Bago, ang chairman ng Committee on Health and Environment. Naniniwala ako na ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaisa. Kaya nagtipon kami ng mga kabataan, opisyal at mga katuwang mula sa barangay. Dito nabuo ang mga plano at kaya naisip namin ang Malinis Project bilang hakbang tungo sa mas malinis at maayos na komunidad. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang step-by-step kung paano gawin ang Malinis Project mula sa simpleng bote magiging isang kapaki-pakinabang na walis. Una, pumili ng malilinis at upang PET bottles. Ihiwalay ayon sa laki at tayo. Ikalawa, gamit ang marker ay markahan muna ang guhit at pagkatapos ay kupitin ang ilalim ng PET bottles. Mag-ingat sa pagputol gamit ang ring o cutter. Mas mainam na magpatulong sa mga Ikatlo, tanggalin rin ang itaas na bahagi ng mga bote. Mag-iwan lamang ng isa na may leeg dahil ito ang magsisilbing daanan ng kahoy, kawayan o PVC na gagamitin bilang kawayan. Ika-apat, pagkatapos tanggalin ang itaas na parte ng PET bottles, gupitin naman ito ng strips. Liit o malalaki, depende sa inyong nais na kapal na walis.
Panglima, matapos gupitin ang lahat ng bottles ng pastribs, sama-samahin naman ito upang mabuo ang katawan ng ating bilis. Tip, mas maraming bote, mas matay, at mas matibay ang bilis. Ika-6, gumamit ng kandila at pako o anumang pangbutas upang butasan ang mga pet bottles. Sa pamamagitan nito, mapagsasama-sama natin ang mga bottles at masisigurado na hindi ito madaling kumalas habang ginagamit. Tandaan, mag-ingat sa apoy at mainit na pako. Mas mainam na magpatulong sa mga matatanda. Pang-7, matapos butasan ng mga bote, gumamit ng wire upang tahimik at pagdugtungin ang mga ito. Siguraduhin na nahigpit ang pagkakatali para hindi magkalas ang walis. Gumamit rin ng plaes upang mas paghigpitan ang pagkakatali. Pang-8, butasan naman ang leeg ng bote. Dito ipapasok at ilalak ang hawakan ng walis para maging matibay at hindi matanggal habang ginagamit. Para mas masigurado na hindi matatanggal ang hawakan, lagyan rin ito ng wire at higpitan gamit ang plaes. Sa ganitong paraan, mas matibay at mas matagal gamitin ang ating walis. At natapos na ang paggawa ng walis. Ang mga natirang bahagi ng bote ay maaari rin natin gamitin bilang paso para sa mga halaman o maging dekorasyon sa ating bahay. Sa ganitong paraan, wala talagang masasayang na plastic. Ang walinis ay hindi lang produkto, kundi simbolo ng pagkakaisa at pag-isang. Patunay ito na kapag nagsama-sama ang mga kabataan, barangay, ay kaya natin gumawa ng solusyon para sa ating kapaligiran. Kaya naman, inaanyayahan namin ang lahat na makiisa at ipagpatuloy ang ganitong mga proyekto. Sa maliit na hakbang, nagiging posible ang malaking pagbabago. Ito ang walinis, walis na gawa sa basura, linis para sa masa.